And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na ang pinakamainit na balita. Nako mga kapatid, isang dating komisyoner po ng COA mga kababayan, isiniwalat po ang ilang bulok na sistema nitong mga ibang opisyal ng COA mga kapatid na kung saan ay nakikipagsabwatan di umano sa mga korap na opisyal ng gobyerno para magkaroon ng datong. Nako mga kapatid, pati COA damay pala mga kababayan sa issue ng corruption. Ano ba yan mga kapatid? At eto pa, isang lugar sa Cavite mga kapatid, pinilit pong tayuan ng DPWH mga kababayan ng flood control projects kahit hindi naman daw literal na binabaha yung kanilang lugar. At ang budget mga kababayan na nakulimbat po ng DPWH mga kapatid dyan sa may Cavite is around 1.1 billion pesos mga kababayan. Ang laking pera po mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinyon at reaksyon. Kung umaabot sa lagpas tao ang baha sa ilang lugar sa bansa, hindi raw ito ang kaso sa Upland Town sa Cavite. Kaya ang ipinagtataka ng mga residente, bakit ito tinayuan ng flood control projects? Nako. Ang mga proyekto sira pa agad matapos lang ang isang taon. Nako. Yan ang agenda report ni Joash Malimban live nag-uulat mula sa Silang Cavite. Joash? Corina, aabot sa at least 1.1 billion pesos yung awarded na flood control projects dito sa may Silang Cavite at gaya nga nung sabi ng mga residente, pati dun sa pagko-cross-check natin sa sumbong sa Pangulo.ph, marami dun sa mga proyektong ito, actually mga pinakamahal na proyekto, tila pinaghati-hati na revetment na projects along San Isidro pati sa may Imus River. Nako. Bukod sa malamig na klima, kilala ang bayan ng Silang bilang isa sa mga upland town sa Cavite na halos hindi nakararanas ng matinding pagbaha. Pero base sa sumbong sa Pangulo.ph, mula 2022, mayroong naitalang at least 19 flood control projects dito. Ang main focus, flood prevention structures sa mga ilog ng San Isidro at Imus. Kaya pala umabot ng 1.1 billion mga kapatid dahil 19 na flood control projects ang ginawa ng tawag dito DPWH. Biruin nyo yan mga kababayan, hindi bahain yung lugar dyan sa Cavite mga kapatid. Pero mga kababayan, gumawa po ng 19 na proyekto, flood control projects itong COA na kung saan mga kapatid nagkakahalaga po ng 1.1 billion. At ito pa masaklap, wala pa daw isang taon mga kababayan, gumuho na po yung mga nasabing flood control project. Corruption literal mga kapatid. Tuloy! Tanggap ang aming team ng ilang reklamo sa mga residente ng Barangay Tubuan 1 patungkol sa tila palpak na flood control projects sa kanilang lugar. Sa sumbong sa Pangulo.ph, napag-alaman namin na ang kanilang inirereklamong proyekto ay ang ilang daang metrong... Grabe mga kapatid Isang proyekto umaabot agad mga kababayan ng 96.4 million. Grabing corruption yan mga kapatid. 96.4 million. Isang proyekto pa lang yan mga kababayan Grabe mga kapatid. Ang laki ng naibulsa po dito ng mga taga DPWH. Alam nyo, ang pagkakaintindi ko dito mga kababayan ginagawa na lang palusot ng mga taga DPWH mga kapatid itong flood control projects para po makapagnakaw sila ng bilyones galing sa kaban ng bayan. Literal mga kapatid. Ginagamit nila itong flood control projects mga kababayan para po makakulimbat sila, makaligwak sila ng daan-daang milyon mula po mga kapatid sa kaban ng bayan. Pero inyo mga kababayan, hindi bahain na lugar tatayuan ng DPWH ng flood control projects? Anong klaseng katangahan yan mga kapatid? Ang flood control projects na yan mga kababayan is para lang po yan sa mga flooded na mga lugar, na mga probinsya
No, kailangang tayuan niya ng flood control projects mga kapatid para maiwasan no yung pagbaha sa mga kabayanan diyan kung sa amang probinsya yan. Pero eto mga kababayan, no, umabot sa 96.4 million yung nasabing proyekto mga kapatid na kung saan yung lugar na yan hindi naman flooded. Oh. Para saan yung flood control projects na yan? 'Di ba? Bakit nyo tinayuan ng flood control projects yung nasabing lugar na yan kung hindi naman para binabaha? Anong purpose niyan, DPWH? Oh. Wala pang isang taon gumuho na mga kapatid. Sa madaling sabi mga kababayan, no, front lang yung flood control projects na yan. Pero ang totoo, ampaw yan mga kababayan. Ampaw po yan. No? Mahina ang kalidad niyan. Dahil ang totoong purpose talaga ng taga DPWH dyan mga kapatid sa may Silang Cavite, no, is i-corrupt yung budget. Oh, literal mga kababayan. No? Sabihin na lang natin na nagtayo kayo ng flood control projects. 'Di ba? Pero bakit substandard yung proyekto? Oh. Ibig sabihin, ginamit nyo lang talaga yung nasabing proyekto na yan para makakulimbat kayo ng milyones galing sa kaban ng bayan. Baka nga mga kapatid, wala pang 20 million yung ginastos nila dyan eh. Oh, baka wala pang 20 million mga kababayan. The rest dito sa 96 million na ito mga kapatid, isang project lang to mga kababayan ha, binulsa na po. Panigurado yan mga kapatid. Binulsa na po yan ng mga taga DPWH. Oh. Saan ka nakakita mga kapatid ano? Walang baha. Magtatayo ka ng flood control projects. Katangahan na yan mga kababayan. Literal, katangahan na po yan mga kapatid. Tuloy. Revetment along Imus River. Hinawakan ito ng mga kontraktor na Celfar at NB Avila Construction at may completion date na December 2023. Ang proyekto nagkakahalaga ng halos 98.9 million pesos. Grabe. Binisita namin ang flood control project. Ang tumambad sa amin, gibagibang river revetment structures, maninipis at kakaunti ang bakal sa loob ng makakapal na tipak ng semento. At Grabe mga kapatid oh. Titignan nyo yung mga ginawa nila oh. Sira-sira mga kababayan. Wala pang isang taon matapos yung proyekto mga kapatid. Ito agad no? Yung nangyari sa nasabing flood control projects na itinayo ng DPWH sa isang lugar sa Cavite na hindi naman binabaha. Oh. Literal na kinurap yung pera mga kapatid. Ginamit lang talaga nila itong sinasabing flood control project na ito para makakulimbat sila ng daan-daang milyon galing sa kaban ng bayan. Yun po yun. Wala nang ibang paliwanag dyan, mga kababayan. Tuloy. nakakabit sa malambot na lupa. Kwento ni Reginald de la Peña, isa sa mga residenteng nakatira malapit dito, alas 4 ng umaga nang bigla na lamang silang magising sa lakas ng pagguho nito noong panahon ng habagat bago ang sona ni PBBM. Alam niyo mga kababayan, halatang corruption talaga ang purpose ng paggawa ng DPWH itong proyekto na ito mga kapatid. Ni hindi man lang nag-soil test mga kababayan. Kasi kadalasan kasi mga kapatid, especially sa Baguio, dahil tumira din ako ng Baguio mga kababayan. Bago po sila magtayo ng bahay doon sa mga bangin, mga kapatid, literal na bangin yan bago po sila magtayo ng bahay diyan, may tinatawag talaga na soil test. Tinitignan nila mga kapatid kung gaano ba kung anong klaseng quality ang merong yung lupa diyan sa nasabing pagtatayuan ng bahay, para ang purpose ng soil test ng mga kababayan para po ma-compute nila kung gaano din kakapal yung semento, gaano din kakapal yung mga bakal na kailangan gamitin nila, bago itayo yung bahay. Yun po ang purpose niyan mga kapatid. Same goes din yan dito mga kababayan, sa mga flood control projects. Dapat mga kapatid, sino-soil test yan. Tinitignan muna nila kung gaano ba ka tigas, gaano ba ka lambot yung lupa diyan para ma-compute ng engineer, yung kapal ng simento na itatapal nila sa nasabing proyekto. Pero dahil gumuho yan mga kababayan, ang ibig sabihin mga kapatid, walang mga ganong mga test na isinagawa itong mga taga DPWH. Dahil ang nasa isip lang talaga nila mga kababayan is kurakutin yung pera. Palabas na lang yan mga kapatid, yung mga flood control projects na yan. For formality na lang yan mga kababayan. Pero yung true intention nila mga kapatid, kung bakit tinayuan nila
ng flood control projects ang isang hindi bahaing lugar is para i-corrupt po talaga mga kababayan yung budget. 1.1 billion mga kapatid ang inilagak na budget ng gobyerno dyan, no, dyan po sa Silang Cavite, na kung saan mga kababayan, hindi naman po yan literal na binabaha ayon mismo sa mga residente. Tuloy. Sa mga residenteng nakatira malapit dito, alas 4 ng umaga nang bigla na lamang silang magising sa lakas ng pagguho nito noong panahon ng habagat bago ang sona ni PBBM. 4 a.m. biglang may bumagsak na parang eroplano na napakalakas talaga. Kasi mataas yun halos kasing laki ng building yun eh. Labasan talaga kaming 5 bahay doon dahil para talagang eroplano bago yung mga anod ng bato para nagpuputukan ng mga Kwento pa niya, hindi naman daw talaga Kita nyo yan mga kapatid, oh. Grabe. Sayang ang pera ng gobyerno. Tingnan nyo mga kababayan. Eto, no, yung pilit itinayo ng DPWH na flood control, no, dito sa nasabing lugar na ito. Ito mismo yung lugar mga kapatid na kung saan hindi bahain pero pinilit tayuan ng flood control projects. Sayang ang pera mga kababayan. Wala pang 1 taon. Ito na agad ang nangyari sa proyekto mga kapatid. Literal na kinurap yung pera. Tuloy. binabaha ang kanilang lugar. 52 years old na si Reginald at dito lumaki sa bayan ng Silang. Kaya ipinagtataka raw niya kung bakit nagdesisyon ng DPWH na magtayo bigla ng flood control project sa lugar. Walang baha sa amin. Paliguan namin yun. May mga nahuhuli pa nga kami mga hito dyan, tsaka mga tilapiyang maliliit. Talagang laruan namin ng araw yun. DPWH. DPWH ng Silang Cavite, naririnig nyo ba yung sinasabi ni tatay? Naririnig nyo ba kung gaano kay kakupal? Di ba? Tanginang. Hindi bahain yung lugar nila, sabi ni tatang. 56 years old na siya. Diyan na siya lumaki sa lugar na yan. Kung saan tinayuan nyo ng flood control projects. Siya mismo ang nagsasabi na hindi binabaha yung lugar nila. Naririnig nyo ba kung gaano kay kakupal, taga DPWH? Diba? Ang kakapal ng mukha nyo. No? Puro lang pangungurakot sa gobyerno yung nasa isip ninyo. Pero inyo, residente na mismo, no, ang nagpatunay na hindi binabaha yung kanilang lugar pero pinilit nyong itayo yung flood control projects na yan na nagkakahalaga ng 96.4 million. No, para ano? Para may makurakot kayo. Literal, mga kababayan, yun talaga ang dahilan. No, palabas na lang yan. No, front lang yung flood control na yan, mga kapatid. Na kung saan ampaw yung pagkagawa nila. Dahil ang totoong purpose nila kung bakit pinilit nilang tayuan yan ng flood control projects, gusto nilang mangurakot ng milyones galing sa kaban ng bayan. Yun po yun. Tuloy. Daw po, kailangan maglagay ng yung pader na ganun. Yun nga po, dahil daw para ma-prevent daw yung sa ilog, mapaayos, maano. Kaya lang, ultimo yung paliguan nga namin, igiba namin ang tubig doon, labahan namin doon, wala na. Sayang. Dinala kami ni Reginald sa karugtong ng Imus River Revetment sa kabilang barangay. Pero iba na muli ang may hawak ng kontrata. Grabe mga kabatid. No? Kinatay yung 1.1 billion. Ang daming kontraktor na kumita dito. And panigurado mga kababayan, yung kontraktor na nagtayo niyan mga kabatid, kasosyo din ng mga taga DPWH. Diba? Kasosyo din yan. Siguro nag-usap-usap yan. Gawa naman kayo ng flood control projects. At bibigyan namin kayo ng malaking kickback. Pagtulungan natin. Pagtulungan natin paano nakawin yung 1.1 billion. Diba? Pero inyo, mga kapatid, iba-iba yung kontraktor. Iba-iba yung kumita dito mga kababayan. At lahat yan, kaalyado po yan ng DPWH dyan po sa may tawag dito, Cavite. Sa may Silang Cavite. Kaalyado nila lahat yan mga kababayan. Ganon talaga ang magiging labas niyan mga kapatid. Kasi ang DPWH, wala naman silang construction construction company. No? Nagha-hire yan sila mga kababayan ng mga construction or mga contractor
no, na gagawa nitong mga proyekto na ito. At yung mga kontraktor na yan, mga kapatid, ay hindi po yan nalalayo sa mga opisyal ng mga taga DPWH. Baka nga, kamag-anak pa to mga kapatid eh. O insan, baka gusto mo naman gumalaw-galaw dyan para kumita tayo. O sige, ito na lang. No? Dito sa Silang Cavite, magtayo tayo ng flood control projects dito. Mas malaki ang kikitain natin dito, insan, dahil hindi ito binabaha. No? Kahit nipisan lang natin yung itatayo nating flood control projects, okay lang yan dahil hindi naman binabaha to eh. No? Safety tayo, hindi tayo masisita niyan. Dahil bihira lang yung mga baha or wala talagang baha sa nasabing lugar na ito. 'Di ba? Kaya mga kapatid, ganito ka substandard yung ginawa nilang kwan dahil ang nasa isip din kasi nila nung quotation nila to mga kapatid, ay hindi bahain yung lugar, no? Kaya kung ninipisan natin yung gagawin nating flood control diyan, hindi tayo masisita ng gobyerno dahil malaki ang chance na hindi din yan guguho. Solid to. No, solid to. Hindi to binabahay. No. According na doon mga kapatid, sa taga dyan, yung si Tatang kanina. Ano sabi niya? 56 years old na siya. Diyan na siya lumaki. No. Alam niya na hindi talaga bahain yung kanilang lugar. Yun din yung naging pundasyon mga kababayan ng mga taga DPWH kung bakit substandard yung itinayo nilang flood control projects dahil naniniwala din sila mismo, no, na kahit manipis yung itatayo nilang flood control dyan mga kapatid ay hindi rin guguho dahil hindi nga umaapaw ang tubig dyan sa ilog na yan. Ang hindi nila na-anticipate mga kababayan na baka hindi kayanin ng lupa, no, yung bigat ng inilagay nilang flood control. Kaya noong lumakas ang ulan mga kapatid, lumambot ang lupa, no, hindi po nasuportahan nitong itinayo nilang flood control dahil manipis lang din yan mga kababayan. Kaya gumuho mga kapatid. Yun yung analyzation ko dyan. Diba? Pero yung taga DPWH, yung contractor, kumita na. Yan lang. Success yung plano mga kababayan. Kumita nga sila ng daan-daang milyon. Pero yung mga residente, naperwisyo. Paano ba naman kasi? Nananahimik lang sila dyan. Biglang pinuntahan ng taga DPWH at tinayuan ng flood control projects. Diba? Kurap, mga kapatid. Napaka-kurap po. Wala na pong ibang pwedeng itawag dyan sa kanila kundi kurap, mga kababayan, na mga opisyal ng gobyerno. Tuloy! Ang Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation Kita nyo yan, no? nagkakahalaga ng halos 78.2 million pesos. Ang muli naming naabutan, sira-sirang kanina 96, no? 0.4. Ito 72 million mga kapatid. Tiba-tiba talaga si engineer at si contractor. Animal. Tuloy. revetment structures. Ayon kay retired Major General Arnold Mansita, presidente ng Silang Sagip Kalikasan, isang taon nang nakatiwangwang ang proyektong ito. Ito nga pong nasirang ito sa Pasipit ay natapos po ito noong 2023. Tapos after 1 year, nung bagyong Christine, hindi man po direkit ang silang, ay nagiba na po itong 60 meters na ito. Part of the 600 meters. Grabe, ano? Gaya ng kwento ni Reginald, hindi naman daw talaga bahain ang bayan ng Silang. Kaya matagal nang tinututulan ng kanilang environmental group ang mga flood control projects sa lugar. Bukod daw kasi sa hindi naman functional sa flood mitigation, nagdudulot pa raw ito ng masamang epekto sa kalikasan. Last week lang, meron na namang na bulabog na mga musang, alamid. Wala na silang na bulabog na nilang tirahan. Kaya nakita namin sa kalsada patay yung alamid. Yung mga century-old trees na naputol. Hiling ni Mansita, harapin na sila ng mga otoridad patungkol sa kanilang mga hinaing. At hindi haharap yan, makakapal ang mukha niyan eh. Baka nga, pakapi-kapi lang yung mga animal na yan habang pinapanood itong balita na ito ng Billionaire News Channel eh. Diba? Ganyan kakapal yung mga mukha ng mga hayop na yan mga kapatid. Hindi talaga haharap yan. Kahit ipatawag pa sa Senado yan, walang aamin dyan mga kababayan. Magtuturuan na niyang mga lintik na yan. Kaya ang magandang gawin dyan, no, ng ating Presidente Marcos, dapat gawin niya mga kapatid, i-freeze niya agad, no, lahat ng mga assets, lahat ng mga pera sa bangko nito mga hinayupak na involved dito mga kapatid, no, sa corruption na ito.
Yun talaga ang magandang gawin ng ating presidente. 'Di ba? Nang sa ganun mga kababayan, pag ginasuhan nga sila, hindi nila magamit yung pera ng taong bayan para sa pag-hire ng mga magagaling na abogado na dedepensa sa kanilang pagnanakaw na ginawa sa kaban ng bayan. Yan po mga kapatid ang pinaka-the best na pwedeng gawin ni Presidente Marcos. Tuloy. Huwag naman daw sana haluan ng politika ang kanilang inisyatibo. Yan po sana ang aming panawagan na wag haluan ng politika ito. Ito ay para sa kalikasan. Kung yung mga taong naikinabang dito ay walang pakialam, kami po may pakialam po kami kasi kami ang nakatira ngayon dito. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng lokal na pamahalaan ng Silang, pero wala pa silang sagot sa aming mga mensahe. Nako. Tikom ang bibig ni Mayor mga kababayan. Bakit kaya? Mayor. Eto na tanong ko Mayor. Magkano ba? Magkano po ba Mayor? Share your blessings naman. Tuloy. So ito na pala yan mga kapatid. Hanggang dyan na lang po yan mga kababayan. Dito naman tayo ngayon mga kapatid, sa pangalawang balita na ating nasagap mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan mga kababayan na i-like lang yung ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Yun lang po ang hiling ko sa inyo mga kapatid. Eto mga kababayan, dating komisyoner ng COA mga kapatid, isiniwalat po yung baho ng ilang opisyal dyan sa COA na kung saan mga kababayan, hindi umano'y nakikipagsabuatan daw mga kapatid sa mga korap na politiko para kumikbak din. Diyos ko po. COA na to mga kapatid Commission on Audit. Nakikipagsabuatan di umano mga kababayan sa ibang mga korap na politiko. Ito, pakinggan natin mga kapatid. Nabanggit po kasi kahapon ni Senator Ping Lacson ang COA. Doon sa hatian, Doon sa pie. Yung pie na sharing po nitong pondo para sa flood control. At nabanggit na bagamat maliit compared to the 20 to 25% na nakukuha po ng project proponent, ay to 1%. Kahit gaano pa kaliit yan, basta galing sa corruption yan, dapat panagutin pa rin yan ng ating gobyerno. Dapat pa rin managot yan sa batas, maliit o malaki, basta yung pera na binulsa ni commissioner ay galing po sa isang korap na politiko, dapat po siyang managot sa batas mga kapatid. Yun po yun. Tuloy. So, sa inyong kaalaman, based on your experience there, so ang kanina si Pat P was speculating baka yung sa post-audit, yung pag paano yung completion ng project, and then andyan na si COA at and is going to audit, saka nabibigyan ng slice of the pie ang Commission on Audit. Ano po ang nalalaman niyo tungkol dito, Ma'am Heidi? Okay, ang tanong is ano ang nalalaman tungkol dito? Ay, ayusin ko yung tanong kasi parang nasa COA pa ako. Wala na ho ako, 10 taon na ho akong wala sa COA. Based on your experience when you were there nga po, Ma'am Heidi. Ang ating pag-uusapan ay yung ating punto de vista from an auditor's point of view. Okay? Lahat naman po ay ng ahensya ay hindi natin pwede sabihin perfecto. Ang ibig sabihin, meron tayong mga controls, pero alam ho natin sa COA na meron din tayong tinatawag na audit risk. Yung risk na hindi mo ma-audit lahat, and then yung risk din na posibleng may connivance. Lalo na ho sa Ghost Project, hindi ho pwedeng walang connivance. Kasi para ma-perfect ang dating commissioner ng COA mga kapatid, kinumpirma na yung ibang mga opisyal ng COA may tinatawag na connivance dito sa mga corrupt na mga politiko. Hindi daw talaga pala pwede mga kapatid na walang connivance. Lalo na po sa mga ghost project mga kababayan. Ibig sabihin, yung ibang mga taga-COA mga kapatid, nakikipagsabuatan po mga kababayan dito sa mga corrupt na politiko para
magkaroon din ng laman yung kanilang mga bulsa. Umuulan na dito sa amin tuloy. Isang ghost project, may connivance ho. Now, hindi ho natin sinasabing yan ang nangyayari. Ang ating gustong ipahayag ay kahit saang ahensya, posible talaga na magkaroon ng tinatawag nating vulnerabilities or opportunity for corruption. Ang mahalaga po dyan at ang aking hulag. Tsaka mga kapatid, walang imposible talaga, no? Pag milyones na, daan-daang milyon na ang pinag-uusapan. Kung ikaw, commissioner sa COA, di ba? At madali kang matempt, no? Pagka malaking pera na ang pinag-uusapan, talagang madadala ka kung u-offeran ka ni politiko ngayon ng, halimbawa, 30 million. O, commissioner, may commission ka sa akin, no? Kahit 10 million lang or 15 million. Diba? Magkano lang ba sahod mo sa COA kumpara sa ino-offer ni politician? Yun po yun mga kapatid. Kaya walang imposible talaga. Lalo na Pinoy. Nako, pagdating sa pera mga kababayan, alam na. No? Mabilis mo makikilala ang ugali ng isang Pilipino mga kapatid pagdating po sa pera mga kababayan. Diba? Yun po ang realidad mga kapatid dahil yun talaga. No? Ang Pinoy mga kapatid pagdating sa pera, kahit mali, no, susuungin yan mga kababayan, kumita lang siya. Yun po ang totoo mga kapatid. Tuloy. Yung nababanggit sa aking lecture, alam naman natin yan sa ating bansa Mataas yan dahil talagang nakita natin kung gaano yung extent ng corruption. Mahalaga ho yung tinatawag na tone at the top. Kasi kung halimbawa, ako'y nasa loob at nakita kong, stricto ang aking leader at medyo seryosohan at na parang nararamdaman ko sa kanyang nakikipagsabayan siya sa pagtaya, ay malilesen yan at hanggat maaari mawala. Kasi alam mo, ang gusto ko lang ipaliwanag, hindi ito usapin ng, maliit naman Hindi yan ganyan di ba? Kasi dapat wala. Correct. Diba? At dapat hindi ka napipig, dapat as auditors, mas mataas ang standard sa auditors di ba? Hindi dapat napapaghinalaan. Kahit na yung konting hinala, pinapaliwanag na yan. So, dapat kailangan ko sabihin, hindi ako dapat ang nagsasalita Dapat yung nasa loob ang nagsasalita. Kasi sila yung hinahamon at binibigyan ng Kung ako'y tatanungin, syempre, ang masasabi ko lang, from the point of view of an auditor, dahil naging auditor ako, mahalaga yung tinatawag nating tone at the top. Totoo naman yun. Napaka-vulnerable ng process. Alam mo kung bakit? Ay gawa ng sa katapusan ay kailangan yung pirma ng nag-review ng kontrata. Kailangan yung pirma nung nag-inspect ng project. Dahil siyempre, inspectin yan, sasabihin, ari nga bang accomplishment report na sinasabing 50% accomplished ay talagang nag-e-exist, di ba? So, mahalaga yung mga pirmang yan. At tayo naman, sabihin na natin na sa isang sitwasyon, ang biro ko nga kahapon, kung halimbawang concreting ng road, ibahin natin dahil wala akong masyadong karanasan dyan sa concreting ng road, sasabihin tingnan natin kung pantay ang timpla at latag na simento. Magbo-boring test tayo sa kalsada. Ang cost niyan, ikakarga sa kontraktor, di ba? Dahil hindi naman pwedeng ikarga sa COA. Budget yan. Sasabihin ng kontraktor, ay pwede bang yung pagbubutas nito, yung cost na gagastusin namin, ihulog na lang namin sa bulsa nyo. Nako po. Ganon pala yun mga kapatid. Di ba? Para wala nang mangyaring mga kung ano-ano mga test diyan, para ipasa agad ni commissioner, ni commissioner ng COA. Ganon na lang ang kasunduan mga kapatid. Pwede po ba, commissioner? Kaysa magtagal pa tayo dito, magtitest-test pa tayo. Yung gagasusin namin dito sa pagtitest, commissioner, sa'yo na lang. Ipasa mo na agad kami. May point mga kababayan, si dating Commissioner Heidi Mendoza. Pwede naman talaga mga kababayan. Kumbaga, atin-atin lang to ipapasa ko kayo pero sa susunod, hindi na dapat ganito Pero habang tumatakbo yung proyekto, ganun pa rin. Commissioner, pwede po bang dating gawi? Dating gawin na lang, Commissioner, para hindi na kayo ma-hassle, hindi na rin kami ma-hassle. Di ba, mga kababayan? At pagka naging ganun ang usapan, mga kapatid, tapos ang proyekto. Di ba?
Hindi na alam kung substandard o standard yung masa ng simento. Paano? Nauwi na sa dating gawi. Dating gawi na lang po, Commissioner. No, ganun na lang po. Inay ko po, mga kapatid. Ay, nako. Talagang wala nang lunas, no? Sa paningin ko, mga babayan, sa opinion ko lang, parang mahirap nang lunasan ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Di ba, mga kapatid? Ganun pala ang ginagawa, no, ng ibang mga commissioner diyan. Di ba? Tumatanggap ng lagay. Hassle-free. Para hindi na kayo ma-hassle, ma'am. Ganito na lang po. Yung gagamitin namin pera para sa pagtitest-test dyan, diretso na lang namin sa inyo. May bonus pa po yan, madam. Ipasa nyo lang kami, ma'am. Alam nyo na po kung ano dapat yung gawin dyan. Diba? Wala na, mga kababayan. Corruption to the max na. Malay ba ni Commissioner kung substandard yan? Ang iniisip na lang ni Commissioner dyan, puno na yung bulsa ko. Tuloy. Sasabihin ng kontraktor, ay pwede bang yung pagbubutas nito, yung cost na gagastusin namin, ihulog na lang namin sa bulsa nyo. Ito ho yung, ang sinasabi ko ho, ang pilit kong pinapaliwanag ay wala tayong pang-aakusa, wala tayong panghuhusga. Lahat ng administrasyon, lahat ng organisasyon ay subject sa tinatawag nating corruption risks, di ba? Ang mahalaga ay yung pagpapatibay ng kontrol upang labanan ito. Baka mga kapatid, kaya sinasabi ng mga DDS nitong kampo ni Sara Duterte na malinis, no, itong pangalan ni Sara Duterte, wala daw issue sa COA. Baka ganon ang nangyari, mga kababayan. Opinion lang, mga kapatid, baka ganon nga. Di ba? Commissioner, no, para hindi ka na mahirapan dyan mag-audit sa kwan ko. Ito. 10 million. Ayusin mo na yung record ko. Ang mas mahirap dyan, mga kababayan, baka si Commissioner pa nag-o-offer kay Sara. Inday, para mabawasan naman yung kinakaharap mong intriga. Baka gusto mo kami na mag-arrange. Basta alam mo na. Di ba, mga kababayan? No? Baka nga ganun din, mga kapatid. At ang mas malupit dyan, mga kababayan, baka hindi lang sa mga ganitong issue na i-involve si Commissioner. Baka may iba pang mga kapatid na kung saan yan po yung ginagawang kickback ni Commissioner. Kasi kadalasan yan, mga kababayan, para iwas pusoy, sasabihin lang naman ni Commissioner, hindi tayo nagkita, hindi tayo nag-usap, hindi nangyari itong araw na ito. No, nagawa mo yung trabaho mo, nagawa ko yung trabaho ko, na dumaan tayo sa tamang proseso. No, iburahin natin to sa kasaysayan ng ating ng ating mga transaksyon. Walang nangyaring pag-uusap, no, between you and me. No, wala kang nilagak sa bulsa ko, wala kang biniging bonus. Normal ang proseso, 'di ba? Magkaunsihan man diyan, magkahulihan man kayo diyan, labas ako diyan, ha. Ganun naman kasi, ay nako, mga kapatid, mahirap magsalita, no. Dahil sa dati kong trabaho, mga kababayan, may ganun din eh. Lalo na dati, mga kapatid, yung mga kliyente ko nanghihingi ng tulong, no, pagka loaded sila sa kanilang mga loans. May mga ganun, mga kababayan, under the table. Meron pa nga akong isang ahensya ng gobyerno, mga kapatid, na related din doon sa trabaho ko no, na kung saan nanghingi sa akin ng tulong. Sir, baka pwede makahingi ng tulong, may quota kasi kami, kailangan naming ma-meet itong 50 million, no, sa first quarter kasi ngayon po yung start ng launching ni ganito para ma-buy out lahat ng utang ni teacher. Meron, mga kapatid, ahensya ng gobyerno lumapit sa akin yan before, which is tinulungan ko naman, mga kababayan, dahil kikita din ako dun Pero hindi ako kikita doon, no, sa kung ano mang pera na inaalok doon sa ng nasabing ahensya ng gobyerno. Kumikita ako doon, mga kapatid, sa pagproseso ng papel ni teacher.
May mga ganon mga kababayan. No, imbes na sila pa yung pupunta doon sa mga lugar na kung saan mga kabatid, hassle para sa kanila, lalo na pagka mga remote areas. Ako na po mga kababayan yung nagre-representa doon. No, at ini-encourage ko sila, pinapaliwanag ko yung mga bagay. O eto magiging beneficial to sa inyo dahil makakahinga po yung payslip nyo nito. No, aangat po ang sahod nyo pag inabil nyo tong ino-offer ni ganito. Oh. Yan po yung ginagawa ko dyan mga kababayan. Siyempre ako, wala namang libre sa Pilipinas. Ako, aminado ako mga kababayan na talagang nagpapabayad ako pagdating, basta related sa trabaho ko talagang naniningil ako ng serbisyo ko mga kabatid. Hindi naman tayo hipokrito But yung mga bagay na yon, hindi yung corruption mga kababayan. Yung sa part ko, hindi po yung corruption. At wala namang corruption talaga na nangyayari mga kabatid. Kundi, yun lang ba, nanghihingi sila ng pabor. Then alam naman nila kung paano ako kumikita. Ginagamit nila ako mga kababayan, no, para mas lumaki pa yung ating akita. Sa akin okay lang naman yun mga kabatid, as long na wala akong ninanakaw na pera, no, galing sa kaban ng bayan. Yun po yung point ko doon mga kabatid. Nangyayari po yan, no, yung mga ganyang bagay. At pagkatapos mga kabatid, ang ending ng usapan, sir, hindi tayo nag-usap. Wala tayong ganitong pinag-usapan, hindi tayo nag-meet ngayong araw, hindi tayo nagkape dito sa SM. Hindi kita nilibre, sir. Basta wala, no? Whatever na mga problema mo dyan nakakaharapin sa mga kliyente mo, labas na po kami dyan. Ako naman, sige sir, walang problema po. Win-win situation naman to para sa ating dalawa At least binigyan nyo ako ng authority, no? Na gamitin tong programa nyo nang sa ganun kumita ako. Ganun mga kabatid. And dito din, no, kumbaga it applies to all mga kababayan. No, itong mga under the table na mga usapan. It applies to all mga kabatid. 'Di ba? Ang pinagkaiba lang siguro dito kasi mga kabatid, may corruption na talaga na involved. May corruption na talaga na involved mga kababayan. Biruin mo iba-bribe mo si commissioner. Commissioner, no, wag mo na patagalin, wag mo na pahirapang sarili mo, mag-audit man ng trabaho ng mga kwan ko, ng mga pondo ko, no? I-check mo na agad lahat 'yan. Eto commissioner, pangkape lang. Dati kasi sa trabaho ko, yun yung term namin pangkape. Pang merienda lang. Panggasolina lang. Pero yan, maliitan lang naman yun mga kababayan. Eto mga kabatid, public funds na po ang pinag-uusapan dito. Kung saan kinukurap po mga kababayan ng mga lintik na mga politiko. Di ba? Ganon pala ang sistema. Ay nako, mahirap magtiwala mga kabatid. Even itong COA mga kababayan, pwede, no? Nasasangkot din pala talaga sa ganitong klaseng corruption. Nakakalungkot mga kababayan, no, na kung iisipin natin, halos wala natin mapagkakatiwalaan sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. Halos lahat yata ng ahensya ng ating gobyerno mga kabatid, subject for corruption talaga. I mean, yun ang totoo mga kababayan. Kahit saang ahensya ng gobyerno may corruption. Kaya nga lang, merong mas corrupt. Diba? Tulad ditong DPWH. Hinay ko ba? Tuloy! Sa pamamagitan ng tone at data. Pangalawa, strict monitoring. Yung sinasabi ho ng iba na, hindi ko naman makikita tingnan lahat yan, dahil ang dami yan. Hindi ho magandang paliwanag yon dahil meron ho tayong mga dokumento. Kung ako sasabihan ng ganyan, no, na hindi ko naman makikita lahat yan, ang dami yan. O mag-resign ka na. Kitna naman. Mag-resign ka na dyan sa posisyon mong animal ka. Hindi mo pala kayang gampanan yung trabaho mo Di ba? Pumasok ka sa ganyan trabaho, dapat alam mo na kaya mong gawin lahat ng ipapatrabaho sa'yo. Di ba? Anticipated mo na yung kakayanan mo no? Bilang individual, alam mo na kung hanggang saan yung kaya mo. Tinanggap mo yung trabaho na yan dahil alam mong kaya mo yan, tapos ngayon sasabihin mo, hindi ko naman lahat napupuntahan yan sa dami yan. Sa tingin mong hindi mo naman pala kaya, bitawan mo yung posisyon mo, komisyoner. Magbitaw ka na. No? Marami pang ibang mga gustong makapasok dyan sa COA
no, na kayang gawin yung mga hindi mo kayang gawin. Yan po yan mga kapatid. Diba? Kung sa akin sabihin yan, talagang babarahin ko yan to the max. Nung classic ha, tatanggap-tanggap ka ng trabaho. Akala ko ba kailangan mo ng trabaho? Bakit nagre-reklamo ka? Pare-parehas lang naman lahat tayo nagtatrabaho mga kapatid. Kaya ako hindi ako pagka may mga ganyan akong na-encounter na tao, na para bang ginagawa niya ako ng palusot pag hindi niya kayang gawin yung pinapagawa ko sa kanya. Bakit ka pa nagtrabaho sa ganitong larangan ng trabaho kung hindi mo naman pala kayang gampanan yung trabaho mo? Pasensya na kayo mga babayan na umuulan kasi. Diba? Yun lang po yun Bago mo tanggapin yung appointment mo, siguraduhin mo na kaya mo yung magiging trabaho mo in the future. Huwag kang tumanggap ng trabaho na hindi mo naman pala kayang gampanan. 'Di ba? Dapat kayanin mo 'yan, no? Dapat kayanin mo lahat ng pinapatrabaho sa iyo diyan dahil yan talaga ang nasa job description mo. 'Di ba? Kaya ka nandiyan para sa trabaho 'yan. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo kayang gawin lahat 'yan. Kasi sobrang dami niyan. Anong klase? Tuloy. May internet, kaya ako mas maraming paraan para makapag-monitor. Yun ho yung aking masasabi. Okay. At muli, ulitin ko, hindi ako nagsusubstitute ng aking opinion o ng aking sinasabi sa mga dapat tanungin. Ito ay pahayag ko bilang isang mamamayan. Kasi bilang isang mamamayan, kailangan natin yung impormasyon. At natutuwa ako at pinag-uusapan ito ngayon. Ibig sabihin naman ito, marami pa rin ang mga auditors na tapat at maayos ang kanilang serbisyo. Huwag naman natin gawing parang ay lahat-lahat nasa COA. Unfair po yan. Yes. Yes, tama yun. Maraming matitino sa COA, maraming matitino sa hanay ng PNP. Kanya nga lang, hindi sila lahat. Di ba mga kapatid? Realidad yan mga kababayan. No? Pero nakakalungkot, no? Yung Commission on Audit natin, nai-involve din sa ganyan. Anyway guys, lumalakas na po yung ulan dito sa amin. Pasensya na kayo, medyo may maingay sa background ko pag nagsasalita ako mga kapatid. Hindi talaga kinakaya ng noise cancellation ko Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag nyo po sana kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.